Mabuhay! Ako po si Crecia May Balagtas ng BTV-TED FSM 31 at welcome sa aking documentation na pinamagatang Bakit mahilig uminom ng kape ang mga Pilipino o mga Pinoy kahit sa mainit na panahon. Ang kape ay hindi lang isang inumin. Ito ay simbolo ng ating history, pamumuhay o kabuhayan at pagiging creative nating mga Pilipino. Ang kape ay unang pinakilala sa Pilipinas as early 1730 na kung saan may isang Franciscan friar ang nagtanim ng kauna-unahang coffee tree sa Lipa, Batangas. Ang kape ay pinakilala sa Pilipinas galing Mexico at di nagtagal ay lumawak pa ang produksyon ng kape sa Pilipinas. Ito na din ang naging pundasyon sa pag-angat ng ekonomiya ng Batangas City na kung saan ay tinawag na coffee capital ang Lipa City. Umulan man o umaraw, hindi nawawala ang mainit na taso ng kape tuwing agahan at minsay merienda nating mga Pilipino. Ito ay halos nasa sistema na nating mga Pinoy, kaya't maraming nagsasabing hindi buong araw nila kapag wala nito. Kaya kami mahilig sa pagkakape kahit mainit ang panahon. Dahil dito namin na i-relax ang mga isip namin. Okay? Kahit sabi mong mainit, malamig, pasok pa rin ang pagkakape. Okay? Kaya ang payo ko sa mga hindi mahilig magkape kayo kahit mainit dahil nakaka-relax ang isip. At may mga interview tayong nakalap mula sa News TV5. Kape is life kasi yun na lang ang nagpapainit sa akin. Buhay single. Kasi nga, yung kape yung nagpapalakas ng katawan tuwing umaga. You cannot start life without coffee in the morning. Without coffee, malungkot. Kahit po mainit ang panahon? Kahit naman nung mainit ang panahon, basta pag naisipan ko pong magkakape pa ako. Ang pag-inom ng kape ay nagsisimula sa pagising sa umaga na sinasabayan ng masarap na agahan. Masarap itong ipare sa tinapay, kanin na may ulam, at masarap din ipare sa kape tuwing merienda ang mga kagaya ng kakanin, tinapay, o biskwit, cakes, at iba pa. Ang pag-inom nito ay nakakatulong at nagbibigay ng comfort sa ating mga sikmura at diwa na nagiging reason ng ilang mga Pinoy sa atin na magpatuloy sa kanilang pagpasok sa paaralan at mga trabaho. Ayon sa Nutrition Officer ng National Nutrition Council na si Karina Abungin, ang Pilipinas ay nation of coffee lovers. Maraming dahilan kung bakit nagkakape ang isang individual kahit pa mainit ang panahon. Kagaya ng nabanggit kanina, una, ito ay nakasanayan o naging routine na gawin. Kalawa, ginagamit ang kape as energizer o pangtanggal ng antok. Pangatlo, posibleng walang ibang available na pagkain kundi kape lang. Kahit mainit, kape pa rin. Yun na yung buhay natin eh. Nagigising tayo pag may kape. Kaya ngayon, tamlay ang katawan pag walang kape. Ang pag-inom ng kape ay may health benefit din. Ito ay effective na pampagising at binabawasan nito ang ating pagkapagod at pinapatalas ang ating isipan. Ikalawa, rich in antioxidants na nagpapanatili ng malusog na cells. Siksik din ito sa vitamins B at minerals like manganese, potassium at magnesium. Katlo, ayon sa pag-aaral, ang kape ay nakakabawas ng tsansa ng heart disease. Nasabi rin na kung iinom ng kape ng walang asukal, maaari itong makatulong sa pag-iwas ng type 2 diabetes at sakit sa atay. Ayon kay Abungin, wala namang problema sa pag-inom ng kape kahit mainit ang panahon. Pero nakadepende ang kaligtasan nito sa body temperature at caffeine sensitivity ng umiinom. Dahil ito ay nakakapagpapawis na inumin, nagkakaroon ito ng cooling effect sa katawan. Pag nakapag-inom ako ng coffee sa mainit na panahon, mas nare-refresh ako, mas nararamdaman ko yung cooling effect. Ayon sa isang pag-aaral ng National Institutes of Health sa Amerika, ang pag-inom ng kape ay maaaring magpabuti ng sweating sensitivity na tumutulong sa pagkontrol sa temperatura ng katawan. Suportado rin ito ng pananaliksik na ginawa sa University of Ottawa School of Human Kinetics ng researcher na si Dr. Ollie J. Aniya, ang pag-inom ng mainit na kape sa mainit ding panahon ay nakatutulong para mapreskuhan ang umiinom nito. Ngunit kung sobrang init ng panahon
at hindi agad nakakapag-evaporate ng pawis, wala ring mararamdamang cooling effect. Kapag mas maraming tubig ang nailabas ng katawan kaysa sa pumapasok dito, makakaranas tayo ng dehydration. Sa panahon ng tag-init, ang pag-inom ba ng kape nakaka-dehydrate? Hindi ito nagdudulot ng dehydration. Ang caffeinated coffee drinks ay nagtataglay ng isang substance na may diuretic properties, kaya madalas sumasama lang din ito sa pag-ihi. Maaaring makatulong sa hydration ito dahil mostly water naman siya. Pero hindi ito substitute ng tubig ha, dahil tubig pa din ang best source of hydration. Kapag mainit ang panahon, uminom ng maraming tubig. Mas makakaginhawa ng katawan ang malalamig na inumin kaysa kapeng mainit. Ngunit dahil na din sa mga nagsusulputang mga bago at kakaibang timpla at flavor ng mga kape sa ilang mga kilalang coffee shops, makakapagkape ka na kahit saan man, anumang oras at anumang panahon. Ngunit may mga limitasyon din po lahat. Possible na mayroong effect ang sobrang pag-inom ng kape. Maaari maging hirap sa pagtulog o makaranas ng nervousness. Meron ding gastrointestinal o problema sa tiyan. Maaaring magkaroon ng heartburn o upset stomach. Kapag maraming added sugar at calories, lalo na sa mga instant coffee, maaaring mauwi sa diabetes at pagtaas ng timbang. Para sa taong mayroong high blood pressure, unlikely maging cause ang pag-inom ng kape ng overall risk of heart disease. Maraming mga Pinoy ang madalas uminom ng kape sa loob ng isang araw. Nagkakaroon ba ng coffee addiction? Hindi ito coffee addiction. Instead, coffee dependence ang tawag dito. Nakakapag-develop tayo ng tolerance for caffeine over time. Kapag kailangan natin maging stay alert at magkaroon ng concentration, tayo ay umiinom at kinakailangan natin ng caffeine sa katawan. Ito ay nagpo-produce ng happy effect sa utak na same feeling na nabibigay sa atin ng kape na energy. Yun lang, pampalipat oras. Habang nagpapahinga, syempre nagkakape. Tapos, pampatanggal pagod. Kasi nagpapahinga nga kaya mo break, diba? Yun lang, thank you. Ang pag-consume ng sobra ay nakakasama. Kaya naman, always remember na moderation is the key, lalo na sa mga sobrang sugary flavored iced coffee. Panatilihing alagaan ang mga sarili para mas sumaba pa ang ating buhay. Dito po nagtatapos ang aking documentation. Maraming salamat!